Former President Duterte, mga kabatid, ibinuking po ni Moon Tulfo, mga kababayan, patungkol nga dito sa mga naging babae niya, mga kabatid. At kinumpirma dito, mga kababayan, ni Moon Tulfo na ito ngang si Royina Garma, mga kabatid, ay isa doon sa sinasabing 13 na mga chika baby ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito na, mga kababayan, dahil sa revelasyon na ito ni Moon Tulfo, mga kabatid, meron po tayong nagkaroon ako ng kaunting analysis, mga kababayan, patungkol nga dito sa ginawa ni Garma, mga kabatid, noong nakaraang Quadcom. Kasi, mga kababayan, parang sa analyzation ko kasi, mga kabatid, siguro dahil sa selos ni Garma na iba na yung binabahay ng ating dating presidente, abay tinabla na lang niya, mga kabatid, itong si Tatay Diggs. Sabi dito sa balita ng Abante News, mga kababayan, pasok si Garma, Moon Tulfo ibinunyag ang mga girlfriend ni Digong. Grabe, kinumpirma ni Moon Tulfo na totoo yung sinasabi ni Pulong, mga kabatid, na merong 13, maliban kay Hanelit, mga kababayan, merong 13 na chika baby itong ating dating Pangulo. Biruin nyo yan kung gaano ka-immoral itong si Tatay Diggs, mga kabatid. Di ba? Para bang sinasabi ni Tatay Diggs nyo na follow what I say, but do not follow what I do, what I did. Diba? Parang ganon eh. Eto, mga kapatid, sabi dito, ibinunyag ng broadcaster at kolumnistang si Ramon Tulfo ang ilan sa mga girlfriend o naging girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patay ka diya. Kasi nga itong si Moon Tulfo, mga kababayan, itong lahat ng mga Tulfo, mga kapatid, aminin na natin na dikit yan kay Digong dati noong nasa kapangyarihan pa si Tatay Diggs nyo. Hindi lingid sa kaalaman yan, mga kababayan, ng taong bayan na dikit sila. In fact, itong si Ben Tulfo, mga kababayan, talagang solid yan na Duterte, mga kabatid. Buti na lang hindi yan nanalo dahil panigurado, mga kababayan, hindi talaga susuportahan yung impeachment ni Sara Duterte. Sabi dito, mga kapatid, ani ni Tulfo, magaling ang taste ng dating Pangulo pagdating sa babae. Talaga naman, lahat daw ng jowa ni Duterte ay may kanya-kanyang katangian. Mga kabatid, talaga namang napakatibay ng taste ng ating dating Pangulo. O ganda. At dalawa lang, mga kababayan, eto, matatawa kayo dito, mga kabatid. At dalawa lang ang hindi kagandahan. Sino yon? Sina Hanelit Abansenya, kapatid. Tapos si Royina Garma. Oo, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi rin gaanong magaling yung taste ng ating dating Pangulo kung gano'n, Dahil nga, dumampot sa'yo, dinampot niya itong mga babae na ito eh. Ayon kay Moon Tulfo, dalawa lang daw, mga kapatid, Sa mga naging babae ni Tatay Diggs nyo, mga kababayan, dalawa lang po yung hindi daw kagandahan. Ewan ko nga ba, ano nangyari dito kay Tatay Diggs, mga kapatid, Dahil, mga kababayan, bakit bakit si Hanelit pa talaga yung kanyang binahay, mga kapatid? Diba? Pwede naman itong kanyang tawag nito, itong kanyang nurse, itong si Alputera. Like Digong, like Sara, mahilig pareho. Hoy, yung kay Vice Presidente, mga kababayan, ayaw natin mangialam dyan dahil medyo sensitibo yan, mga kapatid. Pero kung totoo man yan, good luck. Sabi pa dito, dating pulis, sabi dito? Dalawa lang ang hindi kagandahan, sina Hanelit Abansenya at Royina Garma, dating pulis at naging PCO General Manager. Pero in fairness kay Garma, mga kababayan, minsan wala sa looks yan eh. Nasa laman yan at nasa utak yan eh.
Malay mo mga kapatid, magaling talagang gumiling itong si Garma, 'di ba? Kaya napaboran siya ng husto ni Tatay Diggs nyo. Biruin mo, naupo ka sa PCSO, 'di ba? Napakalaking bagay na nun. Minsan kasi mga kapatid, hindi mo pwedeng daanin sa mukha yan. Dadaanin mo talaga yan sa performance. Siguro nakita ni Garma na behind ako dito sa mga ibang chika baby ni Digong. Dadaanin na lang natin dito sa kama. Kaya itong si Garma siguro mga babayan, talagang ginalingan niya, no? Hanggang sa makuha niya yung mga gusto niyang posisyon sa gobyerno. Mga kapatid, nagbabase yung ating sinasabi dito, base lang din po ito mga kababayan sa sinasabi ni Montulfo. Ngayon, kung hindi totoo yung sinasabi ni Montulfo na itong si Garma pala ay chika baby din ni Tatay Diggs nyo, huwag nyo nang isipin yung mga sinasabi ko dito mga kapatid. Pero kasi mga kababayan, may posibilidad na totoo ito mga kapatid. Kasi nga itong si Montulfo ay kaibigan talaga ito ni Tatay Diggs. Sabi ni Sarah Mau, paglasing si Garma. Paglasing si Tatay Diggs nyo si Garma. Oo nga mga kapatid, sabi nga nila meron daw mga ibang mga tao mga babayan na tuwing lasing lang daw nila, kinakabayo itong kanilang mga asawa mga kapatid dahil gumaganda daw paglasing. Pag may problema si Hanelet, pag may problema si daw? Hindi ko maintindihan. Pag may problema daw si Digong yata, mga kapatid, sinasabi ni Sarah Mau, pag may problema daw yata si Digong kay Hanelet, doon siya kay Garma. Pero mga kababayan, napakatindi Kung totoo itong sinabi ni Montulfo mga kapatid, parang ganun nga sa ating analysis mga kababayan, na siguro dahil sa selos mga kapatid ay tinabla ni Garma itong si Tatay Diggs. 'Di ba? Biruin mo, sobrang dikit mo kay Digong. At ngayon, na-reveal na may may relasyon ka kay Tatay Diggs. 'Di ba? Lahat ng pabor binigay sa iyo. Pero bakit ka bumaliktad? 'Di ba? Isa lang ang nakikita ko dito mga kababayan. Kung totoo itong sinasabi ni Montulfo, baka dahil sa selos mga kapatid. Di ba? Napakatindi talaga mga kababayan ng selos dahil lahat ng baho mo pwedeng ikanta ng iyong ng iyong chika baby. Siguro mga kapatid nagsiselo si Garma dahil malay natin hindi siya nabigyan ng anak ni Tatay Diggs. Pero ayon naman doon mga kababayan sa hearing sa Quadcom, itong si Garma meron naman daw anak. Pero ang tanong, kung kay Tatay Diggs yung mga kapatid yung anak niya, parang hindi yata mga kababayan, kasi kung kay Tatay Diggs yun, talagang ipapangalandakan niya ni Digong mga kapatid, tulad na lang dito sa anak niya kay Hanelet Abansenya. Or baka isa talaga yan sa dahilan mga kababayan na kung saan ay tawag nito nagselo si Garma dahil wala siyang naging anak kay Tatay Diggs. At alam mo yun, mahihirapan siyang makahut-hut mga kababayan ng kung anumang mga ari-arian ni Tatay Diggs dahil wala silang anak Ganun lang naman yun ang isang kabit mga kapatid, pag hindi ka inanakan ng iyong lalaki, ay wala ka talagang mai-inherit doon sa kanyang mga ari-arian. Kasi yung anak mo, yun yung magtutulay mga kababayan para may makuha ka doon sa boyfriend mo. Diba? Yun itong si Garma siguro mga kababayan, napag-isip-isip niya, total, wala naman akong makukuha sa kay Digong, sige, babaliktad na lang ako. Itong si Garma, bumaliktad mga kapatid. Nung una, ayaw pa niya Ayaw pa niya magsalita mga kababayan. Ginulat niya ang buong Pilipinas. Biglang, alam mo yun, biglang parang nagdadasal si Garma habang tawag nito, sinasalaysay niya yung mga sworn statement ng mga kababayan sa Quadcom habang binubulgar niya yung yung katotohanan mga kapatid sa likod ng tawag nitong tukhang ni Tatay Diggs nyo, para siyang nagdadasal Yun talaga yun mga kapatid dahil dito sa balitang ito, napag-isip-isip ko na baka dahil talaga dito kung totoo itong sinasabi ni Montulfo, baka ito talaga yung dahilan kung bakit siya bumaliktad. Dahil siguro pinaintindi sa kanya mga kababayan na wala ka na rin naman ang aasahan kay Digong.
No, bakit ayaw mo pang ikanta mga Royena Garma itong mga baho ni Digong wala ka namang mamanahin sa kanya. Hindi ka naman makakatikim dito sa mga ari-arian at pera niya dahil wala namang kayong anak. Siguro mga kababayan, natauhan si Garma. No, para matapos na to, ikanta na lang kita. Bahala na si Hanilit sa'yo magserbisyo. Total, binahay mo naman siya. Di ba mga kapatid? Oh, I mean, real talk lang mga kababayan. No? Siguro nakita ni Garma na wala talaga siyang mapapala na kay Duterte. At madidiin lang siya mga kapatid pag nagkataon. Di ba? Kaya ang ginawa niya para gumaan-gaan ng kaunti yung sentensya niya. Kung masintensyahan man siya or makulong siya, ang ginawa niya mga kababayan, no, kinanta na lang niya si Tatay Diggs. Sabi pa dito mga kababayan, kasama rin daw sa mga girlfriend o naging girlfriend na ipinakilala mga kapatid. Ito mga kababayan, pinakilala pala ni Tatay Diggs nyo kay Moon Tulfo mga kapatid, itong kanyang mga chika baby. Kasama rin daw sa mga girlfriend o naging girlfriend na ipinakilala sa kanya ng kaibigan mga kapatid. Ito na, kaibigan na si Duterte ay isang dating mataas na opisyal ng bansa. Dating mataas na opisyal ng bansa. Sino kaya yon? Di ba mga kababayan? Pwede kayang si Gloria ito mga kapatid. Di ba? Sabi dito, dating mataas na opisyal ng bansa daw eh. Oh, mataas na opisyal. Oh, hindi sinabing mambabatas, no? Hindi sinabing congressman, no? Dating mataas na opisyal ng bansa. Sino ba mga kababayan, ano? Maliban kay former President Cory Aquino, no? Sino ba ang iba pang mataas na opisyal ng bansa? Oh. 'Di ba mga kapatid? Si Gloria, mga kababayan. Oh. Sabi ni Sarah Mau, si Cory Aquino. Oy, wag natin idama yan si Madam Cory matagal nang namayapa yan at nung panahon na pumanaw sila, may edad na rin talaga sila, 'di ba? At imposible na maging si former President Cory Aquino yan mga kapatid. Bakit kamo? Ito kasing si Duterte mga kababayan during sa time ni Marcos ay maka Marcos yan mga kapatid. 'Di ba? Siguro narinig niyo na yung balita nung time na kwento nga ni Digong kung bakit sinuportahan nila itong si former President Marcos Sr. Kasi nga yung kanyang ama mga kababayan ay kaalyado nga ni Marcos, kaya imposible si Cory Aquino. O maliban kay former President Cory Aquino mga kapatid, sino pa ang naging presidente, naging pinakamataas na opisyal sa ating bansa maliban kay Cory? Dalawa pa lang ang babae na naging presidente ng Pilipinas mga kababayan. Di ba mga kapatid? O sino sa tingin nyo? Oh, dalawa lang, si Cory at si Gloria. Hindi nga pwede si Cory dahil maka-Marcos itong mga Duterte mga kapatid noon. Oh, di ba? Kasama rin daw ang sa mga girlfriend o naging girlfriend ay pinakilala sa kanya ng kaibigan si Duterte ay isang dating mataas na opisyal ng bansa. May counselor pa mga kapatid, no? Counselor na, no? Counselor na dating broadcaster. Counselor na dating broadcaster mga kapatid ng ABS-CBN. Grabe naman. Hence pader mayong odto bro. No, shout out from Sagay City. Taga Escalante lang tamig 'Di ba mga kapatid? Meron din mga kababayan, grabe tong revelasyon ni Montulfo mga kapatid Counselor na dating broadcaster ng ABS-CBN. Sino ba to mga kababayan? May idea ba kayo mga kapatid kung sino tong counselor na dating broadcaster ng ABS-CBN? Dating gobernador ng isang probinsya. Ito mga kababayan, talaga naman mga kapatid Mahirap talaga pagka may golden egg ka. Businesswoman na may lahing German mga kapatid. Grabe na itong mga revelasyon na ito, Broadcaster ng isang government station. Oh, mga kababayan,
Meron pang broadcaster mga kapatid ng isang government station. Alam nyo, hindi na ako magtataka dito mga kababayan ha. Kasi nung kapanahunan ni Tatay Diggs yung mga kapatid, talagang malapit sa kanya. No, itong taga PTB5 mga kapatid, ano? PTB ba? Yes, PTB mga kababayan. No? Itong Philippine Television, malapit sa kanya. At hawak sa liig talaga yan noon mga kapatid ni Tatay Diggs nyo. Kaya no wonder mga kababayan kung bakit merong chika baby dyan si Tatay Diggs nyo. Pero mga kapatid, ano, sa kabila ng mga revelasyon na ito, si Doris. Oy, wag niyo naman ganyanin si Ma'am Doris mga kapatid, ano. 'Di ba? Masaya na yan ngayon mga kapatid, ano, si Doris Bigornia. Masaya na yan ngayon mga kababayan sa naging kalagayan ni Tatay Diggs. 'Di ba? Matapos siyang insultuhin mga kapatid, ano, nang harap-harapan ni Tatay Diggs yun noon, at least ngayon mga kababayan nakaganti na itong si Doris Bigornia. Baka nga tumatalon-talon pa yan si Doris mga kapatid sa saya mga kababayan, ano, noong damputin si Tatay Diggs dito. Dahil sa wakas, no, sa mahabang panahon na iniinsulto lang siya ni Digong mga kapatid, ayan, naghimas-rehas na rin, ano, itong si Tatay Diggs. Pasaway ka talaga, Sarah Mau, ikaw. Kasi hindi German kung hindi Chihuahua. Oy, huwag kayong ganyan, ha. Hindi ko tinotolerate ng ganyang mapandalait, ha. Sabi dito mga kapatid, ano, sa government dating dating agriculture under secretary at isang nagmamay-ari ng bus company mga kapatid. Dating agriculture daw, no, may naging chika baby pa si Tatay Diggs yun na dating undersecretary ng agriculture mga babayan, ano. Tapos meron pang isang nagmamay-ari ng isang bus company. Isang bus company mga kapatid. Sino ba? Isang nagmamay-ari ng bus company. Meron akong isang kilala diyan, eh. No, ito mga babayan, kilala ko lang pero hindi ko sinasabing ito yung chika baby ni Tatay Diggs nyo. Pero kasi mga kapatid, ito medyo dikit din to kay Tatay Diggs nyo noon mga kababayan, ano, si Kuan yata, no. Ang kilala ko, hindi ko sinasabing chicks ni Tatay Diggs nyo, si Claire de la Fuente mga kababayan, hindi ako nagkakamali, ano. Maka Duterte din yan, eh. Pero hindi ako sure kung siya yung tinutukoy dito mga kababayan, no, na chika baby ni Tatay Diggs. So basta ang alam ko lang na mga kapatid na tao na nagmamay-ari ng bus company itong si Claire de la Fuente. Kung tama yung pagkakaano ko, ha. Pero ganun pa man mga kababayan, no, napakalupit ng ating dating pangulo mga kapatid. Di ba mga kababayan? Isang siya ang patunay mga kapatid, ano, ng isang godfather mga kapatid. Itong si Tatay Diggs. Biruin mo, nasa kanya na lahat, kapangyarihan, pera, babae, mga kapatid. Godfather yung datingan ni Tatay Diggs nyo. Mga kababayan, ano, yun ang karakteristik ng ating dating Pangulo. Sabi dito, Doris Caso, ano ba yun? Binura yung message, no? Kanina may nabasa ako dyan, eh, at may pinangalanan, eh. Mga kababayan, di ba, ganun ka, tawag dito? Ganon ang karakteristik mga kapatid ng ating dating Pangulo. Biruin mo, kaliwat kanan mga kababayan ng mga babae. Olivia Yanson, di ba, Gurami na? Sino? Olivia Yanson. Oo, no? Pwede rin mga kapatid. Olivia Yanson, ano, pag sinabi natin Yanson, may-ari ng series yan mga kababayan, eh. Tsaka mga kababayan, kung matatandaan nyo, ano, under Duterte administration mga kapatid, no, nagkaroon po ng hindi pagkakaintindihan itong pamilya mga kababayan ng mga Yanson, no, dito sa itong nagmamay-ari nga ng series liner, di ba? And nagkaayos lang yon mga kapatid noong nangialam na ang ating dating Pangulo. Kasi sa Visayas at Mindanao mga kababayan, no, kilala itong series liner at sa tingin ko nga mga kapatid, itong series liner na talaga ang pinakamalaking kumpanya pagdating sa bus company mga kapatid, ano. Pinakamayaman pa yan sa lahat ng bus company kung hindi ako nagkakamali, itong series liner, dahil grabe mga kababayan, ano, buong Visayas at Mindanao sakop nila yan mga kapatid. At noon nga nagkaroon yan mga kababayan ng
problema yung magkapatid na yan matapos mamatay yung magulang nila. Tapos ewan ko ano bang nangyari doon kasi sa amin ng mga kapatid sa Escalante ay yung series mga kababayan, ano, yung series bus na yan ginawang libre na lang, no? Pinasakay ng libre yung mga tao at ewan ko yata parang natigil din yata yung operation ng pansamantala mga kapatid dahil nga sa conflict ng magkakapatid. And natigil lang yun mga kababayan noong nang himasok na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 'Di ba? Noong nang himasok na siya mga kapatid, doon lang no naayos yung pamilya. Baka nga mga kababayan, ano, isa dito sa mga Yanson mga kapatid itong tinutukoy dito ni Montulfo. Ganun pa man mga kapatid, ano, believe ako sa katatagan, ano, believe ako sa tibay ng loob ditong ni Hanilet Abansenya mga kababayan. Pwede na itong gawan mga kapatid ng kanyang estatwa. Believe ako sa pagiging martyr niya mga kapatid. Paano nasisikmura mga kababayan, no, ni Hanilet Abansenya itong lahat ng mga kalokohan ni Tatay Diggs. 'Di ba mga kapatid? Believe ako kay Hanilet talaga, no. Lahat ng ito mga kababayan, talagang nilunok niya. Kaya ngayon mga kapatid, ano, siguro na ipag-isip-isip ni Hanilet, ano, grabe yung sakripisyo ko sa tatay nyo. No? Lahat ng pagserbisyo, lahat ng katarantaduhan niya, nilunok ko. Nilunok kong lahat. Kaya ngayon, walang makakapigil sa akin kung ibibenta ko ang bahay na to. Wala akong pakialam kung kaninong bahay pa to noon. Ay nako, mas believe ako sa sikmura ni Digong, no? Pinatulan ang mga mapaklang. Magandang tanghali po, Sir Wantok. Magandang tanghali din sa iyo, Michael Pangan. Oo nga mga kapatid, ano? Pero inyo mga kababayan, ano? Sa ganitong mga vision ni Tatay Diggs yung mga kapatid, nasikmura lahat ito ni Hanilet. Oh, ganon ka martir mga kababayan itong si Hanilet mga kapatid kay former President Duterte. Di ba? Tapos itong sila Sara mga kababayan, ano, parang inaalipusta pa nila itong si Hanilet. Di ba? Inaalipusta pa nila samantalang kung titignan natin mabuti, grabe yung pagtitiis na ginawa ni Hanilet mga kababayan dito kay Tatay Diggs. Wag lang mahiwalay, ano? Wag lang mahiwalay kay Tatay Diggs. Pero yan, habang masayang-masaya si Digong mga kapatid sa pangangabayo dito sa iba niyang mga babae, itong si Hanilet mga kababayan, ano? Nilulunok lahat ng pride niya mga kapatid. I mean, siguro mga kababayan, no, bilang isang ina, siguro gusto talaga niyang i-secure yung kanyang anak. Siyempre mga kapatid, siguro ang masasabi kong isang advantage din siguro ni Hanilet mga kababayan kung bakit kahit ganito nang ginagawa ni Tatay Diggs, no, isang advantage kay Hanilet is that meron nga silang anak ni former President Duterte. Siguro iniisip na lang ni Hanilet, pwede ko namang palitan itong si Digong pag natigok to Importante yung anak ko may mamanahin. Oo, idol. Makapangyarihan si Diggs, no? Pera, kaliwat kanan na babae, kapangyarihan at kulungan hanggang kamatay. Idol, baka ikaw ang kaliwete din Miss Idol. Di ba mga kababayan, ano, nakakahanga talaga itong si Hanilet Abansenya mga kapatid. Lahat di ba? Hindi ka makakahanap ng babaeng katulad kay Hanilet Abansenya mga kababayan. Na kahit lantaran na, no, harap-harapan na siyang pinagloloko ng kanyang asawa na si former President Duterte, abay, nandyan pa rin. No? Magpahanggang ngayon, mga kababayan, si Hanilet pa rin yung nandun sa Hague. Di ba? Talagang kwan siya no? Martir na siya dito kaya former President Duterte. And isa sa mga bagay na nakikita ko rin mga kababayan kung bakit hindi magawang iwan-iwan ni Hanilet mga kapatid itong si Tatay Diggs nyo. Siguro nga nakikita ni Hanilet na malaki talaga ang mamanahin ng kanyang anak pagka itong si former President Duterte ay lumagay na, no, sa mapayapang kalagayan.
Di ba? Kasi nga mga kababayan, baka sobrang dami talaga nitong ari-arian ng ating dating Pangulo. Well, mga kapatid, hindi pa naman natin nasusukat kung gaano kalaki itong mga ari-arian at pera, mga kababayan, nitong ni former President Duterte. Kaya nga mga kapatid, malaking bagay itong impeachment ni Vice President Sara. Kasi nga mga kababayan, pag nagkaroon ng good morning sa iyo Marlene Valencia, pag natuloy itong impeachment trial mga kapatid, ay wala pong kumbaga hindi pwedeng pigilan nila Sara Duterte mga kababayan itong pagbulatlat mga kapatid ng Senado sa kanilang assets, 'di ba? Yung kanilang mga bank accounts, lahat 'yan mga kababayan bubuksan 'yan. At isang bagay mga kapatid, na kung saan interesado ako, gusto kong malaman mga kababayan kung gaano nga katotoo yung allegation mga kapatid ni former Senator Antonio Trillanes patungkol doon sa milyon-milyong kinikita ng mga Duterte mga kababayan sa galing sa negosyo ni Michael Yang. Galing doon sa drug trade mga kapatid. Yun ang gusto kong makita talaga. Kaya nga mga kababayan, no wonder kung bakit tulong-tulong itong mga aliporis ni Duterte mga kapatid napigilan yung impeachment. Dahil nga mga kababayan, pag natuloy kasi ang impeachment mga kapatid, talagang dyan na magkakaalaman yan mga kapatid pag inilabas na itong mga itong mga bank statement nila Sara Duterte. Kasi ayon nga sa claims mga kababayan, nila Trillanes ay merong nakakalulang kayamanan, nakakalulang pera mga kapatid itong mga Duterte na kung saan ito yung kinita nila noon galing sa illegal na droga. Diba? Good morning Sir Wantok PH, dancer Salamat kapatid Kayo mga kababayan huwag niyo kalimutang i-like yung ating live Diba mga kababayan? Yun Kaya ngayon mga kababayan, kumbaga todo effort itong kampo ni Vice Presidente mga kapatid na pigilan itong impeachment. Yung 16 lawyers niya mga kababayan, flex lang yun. Ang totoo mga kapatid, ito talaga ang kinakatakutan ng side nila Duterte. Na pag ito natuloy mga kababayan, nako, lagot. Ilalabas lahat mga kapatid ng kanilang mga bank details. Diba? At dyan na natin makikita mga kababayan kung gaano kalaki nga at kung gaano katotoo yung mga sinasabi noon ni Senator Antonio Trillanes. Diba mga kapatid? Kaya siguro itong si Hanelit mga kababayan, di talaga siya mawala sa tabi ni Digong. Ginawa na ni Digong lahat ng kalukuhan mga kapatid. Pero si Hanelit nandyan pa din. Nagsiservisyo pa rin siya. Pinagsisilbihan pa rin niya si Tatay Diggs. At lagi pa talaga niyang pinofront mga kababayan itong kanyang anak na si Kitty. 'Di ba? Kumbaga kaya ginagawa ni Hanelit mga kapatid na pinofront niya si Kitty para makilala ng buong sambayan ng Pilipinas na itong si Kitty nga or para ma-recognize ng buong Pilipinas mga kapatid itong si Kitty bilang anak ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba? At kung sakali man magkaroon ng agawan mga kababayan sa mga mamanahin nila kaya former President Duterte, hindi pwedeng ma-deny itong si Kitty dahil nga nakilala na bilang kanyang anak. Estela Libagin, hello sir, watching from Singapore. Magandang umaga sa ating mga OFW from Singapore. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Shout out sa ating mga OFW, mabuhay po kayo. Diba mga kapatid, yun Kaya nga itong si Hanelit talaga, kahit hindi na niya masikmura siguro itong mga pinagagawa ni Tatay Diggs. Sige lang, okay lang. Pag may tiyaga, may nilaga. Yun mga kababayan. Sana ba tayo? Pero sabi dito mga kapatid, pero halos lahat sila ay may kanya-kanyang esposo, At hindi sila financially dependent sa kanya dahil sila ay may mga negosyo at trabaho. Mga kapatid, napakaswerte talaga ng ating dating pangulo, mga kababayan, 'Di ba? Talagang lang siya mga kababayan,
Talagang tutorjak lang si Tatay Diggs nyo. Pero walang kuan, kumbaga mga kapatid, walang money matters na involved. No? Pure na kabayuan lang mga kapatid. Pure na bimbangan lang. Walang no money involved, kumbaga. Sabi dito, financially dependent daw mga kababayan dahil may kanya-kanyang trabaho at negosyo itong mga chika baby ni Tatay Diggs nyo. Sa madaling sabi mga kapatid, itlog lang talaga ni Tatay Diggs, yung puhunan. Napakagaling naman, Shout out sa iyo, Michael Pangan. Shout out po sir from taga Olongapo City. Shout out sa lahat ng mga taga Olongapo. 'Di ba mga kapatid? Biniyayaan si Tatay Diggs mga kababayan, Talagang hinahabol itong kanyang yung itlog niya. Namalisik pa yung laway buinas. Di ba? Puhunan lang itlog mga kababayan, walang pera. Si Montulfo na mismo mga kapatid ang nagsabi niyan mga kababayan, Kaya't si Digong ay nagbiro ng sinabi niya na mag-boyfriend na ang mga ito ng mayaman. Kasi nga mga kapatid, di ba? Sabi ni Basti noon, pinapasabi daw ni Tatay Diggs doon sa kanyang 13 na mga chika baby na maghanap na lang kayo ng mayaman na maraming credit card, di ba? Digong hasn't lost his sense of humor even in his dire situation. Dagdag pa ni Tulfo mga babayan, Matatandaang sa isang interview isiniwalat ni Davao City Representative Pulong Duterte ang binilin sa kanyang ama ng kanyang ama na nang makausap ito sa kulungan sa Netherlands. Pinapahanap na umano ni Digong ang 13 niyang girlfriend. 13 talaga mga kapatid, sakto ngayon yung numbers na binanggit natin. 13 niyang girlfriend ng mayamang jowa dahil sa kalagayan nito sa kulungan. Talaga naman, malay nyo mga kababayan, itong si Tatay Diggs nyo ay meron na rin kinukonsumo dyan sa loob ng Hague. Kaya't mga kapatid, itong si Hanelit Abansenya ay bantay sarado itong si Tatay Diggs. Diba? Mga kababayan, isa din siguro sa mga binabantayan ni Hanelit mga kapatid, kung kahit nandyan sila sa Hague mga kapatid, baka may ibang sumalisi kay Tatay Digong nyo. Baka may ibang sumalisi mga kababayan at mapornada pa yung kanyang mamanahin. Hindi naman po normal ang hindi naman po mga normal na babae yan, naghahabol sa kanya, boss amo manager. Mga kaladkarin ng bayan na naman yung mga yan. Hindi rin mga kapatid, Madraso Mars 70, hindi rin basta-basta kasi sabi dito ni ni Montulfo, nagmamay-ari ng mga kumpanya to at may mga talaga, may mga tawag nito, may mga posisyon sa gobyerno at may mga negosyo pa, mga kapatid. 'Di ba? Alam niyo kung bakit dumidikit itong mga babae na ito kay Tatay Diggs, yung mga babae. Ito seryoso to mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit nakakakuha ng mga ganito karaming babae si Tatay Diggs nyo? Ang hinahabol lang ng mga babae dyan, mga kababayan, is yung impluwensya ni former President Duterte. Oo. Hindi nila kailangan ng pera, mga kapatid. Merong mga taong ganyan, Merong mga babaeng ganyan, mga kababayan, na pumapatol sa isang taong may malawak na impluwensya. Alam nyo, mga kapatid, kahit gaano karami ng pera mo, kung mahina ang impluwensya mo, mga kababayan, tatalunin ka ng isang taong ma-impluwensya. Real talk, mga kapatid. Iba pa rin ang isang tao, mga kababayan, na may malawak na impluwensya kumpara sa isang taong mapera lang pero wala namang impluwensya. Yun yung hinahabol ng mga chika baby ni Tatay Diggs nyo. 'Di ba? Yung impluwensya ni former President Duterte, mga kapatid, diyan sila nagbe-benefits. Biruin mo, pagka meron kayong ganitong ugnayan ni Tatay Diggs mo, yung mga negosyo mo, pwede mong masalba yan. 'Di ba? Pwede mong sabihin sa kay Digong na, pwede ba, kausapin mo naman yung nasa baba mo na wag na nilang pag-initan yung negosyo ko. 'Di ba? Pwedeng ganun Yan ang benefits, mga kababayan, pag ma-impluwensya, yung ginujowa mo.
Sabi ni Buds Manalo, tama, mga tao wala kasiyahan. 'Di ba? Mga kapatid, impluwensya ni Tatay Diggs, so hindi nila kailangan ng pera. Si Hanilet lang yata ang may kailangan na pera, mga kababayan. Yan eh. At ganon, mga kababayan, ano? Ganon kasi si Tatay Diggs nyo. 'Di ba? Kumbaga, sinasakyan na rin ni Digong, no? Pabor na rin kay Digong dahil bisyo niya 'to eh, no? Yung mga babae, mga kapatid, bisyo niya 'yan. Oh, in fact, mga kapatid, nung naging presidente siya, 'di ba? Ganito yung mga humor noon ni former President Duterte. Mga patungkol sa mga pagiging babaero, mga kababayan. 'Di ba? Pero ganun pa man, mga kapatid, ano, dito natin nakita, no? Dahil sa revelasyon na ito ni Montulfo, dito natin napatunayan na kung gaano talaga ka tarantado itong ating dating pangulo. 'Di ba? Parang godfather na godfather talaga yung dating niya, mga kababayan. Lahat ng mga negosyante sa Pilipinas pinayuko niya, mga kapatid. No? Babae, meron din. Pera, meron din. Regardless kung saan galing yung pera, no? Tinanggap yan lahat ni Digong, mga kababayan. Ganon ang ating dating pangulo, mga kapatid, no? Hari sa pagiging immoral. And I think, mga kababayan, ano, ang ating dating Pangulong Duterte lang ang nag-iisang presidente sa Pilipinas na involved, mga kapatid, sa ganitong klaseng immoralidad. 'Di ba? Wala namang ibang presidenteng kuan nito eh. Wala naman akong ibang presidenteng na nabalitaan na may mga ganitong klaseng gawain eh. Maliban na lang talaga kay former President Duterte, mga kababayan.